Dito na tayo sa part 2 mga boss na hanggang 90 kph na lang ang kayang takbuhin nitong sasakyan ni customer. Nakita nyo diba na ilagay ko na itong dalawang gasket. Ito na ngayon yung nilinisan ko na EGR valve ni customer dahil nga sa kung mapanood nyo yung part 1, grabe yung carbon na kumapit dito sa loob ng EGR nya. Ilagay ko na yan dito mga boss sa intake manifold. Kung makikita nyo, dapat nakalapat ng maayos itong EGR valve mo. At pag okay na ilapat mo na itong EGR valve mo para hindi ka mahirapan mga boss, kung makikita nyo, itong bolt dito sa ilalim ang inuna ko. Ayan muna yung ipakapit mo dito sa thread ng EGR valve mo. Tapos itong isa pang bolt na number 12, ilagay mo na rin yan. Ipakapit mo na rin yan dito sa thread nya. Tsaka mo ngayon ilagay itong nut na number 12 dito sa gilid naman yan ng EGR valve mo. Dalawa yan mga boss na nut, ipakapit mo rin yan sa thread nya. At pag okay na, gamit ka ng box wrench mo na number 12. Higpitan mo na itong dalawang nut dito sa gilid ng EGR valve mo. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa dalawang nut ng EGR valve mo. Tapos dito naman sa ilalim ng EGR valve mo, yung dalawang bolt na pinakapit mo nung una, pwede mo na rin i-final yung higpit dyan. Tapos, huwag mo kalimutang ilagay itong vacuum hose dito sa EGR valve mo. Tsaka mo ngayon i-connect itong socket wire dito sa pressure sensor mo dyan sa intake manifold. Kung makikita nyo, ayan mga boss, yung tinuro ng daliri ko, ayan yung pressure sensor. Tapos isunod mo na sa ilalagay dyan itong kumukover dito sa pressure sensor mo. At bago mo ilagay yung dalawang nut, i-connect mo muna itong socket wire dito sa EGR sensor mo. Ayan mga boss, na-connect ko na. Tapos iayos mo na ngayon itong pagkakaposisyon nitong wire at pati itong harness nya. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang nut na number 12 para hindi gagalaw-galaw itong holder ng mga wire. Tsaka mo ngayon yan higpitan gamit itong socket wrench mo na number 12. Balik ako dito sa camshaft sensor mga boss, ilagay ko na rin itong socket wire nya. At dahil okay na ako dyan sa side na yan mga boss, dito naman ako sa kabilang side. Tanggalin ko muna itong socket wire dito sa mass airflow sensor. Tapos gumamit ako dyan ng Phillips screw. Meron kasi itong dalawang screw mga boss na tatanggalin ka para itong mass airflow sensor mahugot mo. Dahil sa nahugot ko na itong map sensor mga boss, gagamit ako dyan ng contact cleaner. Ganun lang din mga boss, i-spray nyo lang din siya. Wala nang masyadong pasakaling kwento dyan, basta i-spray nyo lang. Malilito lang kasi kayo pag pinahaba pa yung kwento eh. Mangyari yan, mag-aalangan pa kayong gumawa. Samantalang i-spray nyo lang. Kung nakita nyo okay na, malinis na, o pwede na yan. Pero patuyuin mo muna bago mo ibalik. At pag tuyo na siya mga boss, o pwede mo na ngayon ilagay yan. Syempre dapat ibalik mo yan sa dati niyang position. Pag nailapat mo na yan, ilagay mo na yung dalawang screw. Tsaka mo ngayon, i-final yung higpit gamit itong Phillips screw mo. O diba, kung makikita nyo, ganun lang naman siya kasimple. At dahil sa okay na, pwede mo na ngayon i-connect itong socket wire dito sa mass airflow sensor mo. At dahil sa medyo alam ko naman itong ginagawa ko mga boss, inilagay ko na itong engine cover nya. Tapos yung dalawang nut na number 10, ipinakapit ko na yun sa thread. Tsaka ako ngayon siya gamitan ng socket wrench, higpitan ko na yan. At dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, start ko na yan. Tapos pinatawag ko na si customer para ma-road test na namin itong sasakyan niya. Yan kasi ang gusto ko lagi. Na sa bawat paggawa ko, yung customer ang hahatol kung okay ba yung pagkakagawa ko or hindi. Mahirap na kasi mga boss. Nakakahiya naman kay customer kung hindi namin ito i-road test. Maganda kasi yung maghiwalay kami na wala nang problema itong sasakyan niya. Nang sa ganon, pag naghiwalay kami, hindi na siya mag-aalala. Kaya lang mga boss, habang papasok ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para mag-road test kami, alam nyo ba na ako yung nag-aalala? Baka kasi hindi ko nakuha yung problema. Pero iniskan ko naman ito mga boss, wala naman ako nakitang fault code. Road test na nga kami. Gumaan? Dati ilan lang ba takbo nito? Hanggang 90 na lang. 90? Tapos pagka yung medyo paangat mo, hirap mo, parang mabagal yung kailangan ka lang daw. Kasi medyo ganun lang eh, hindi makaano. Hindi makakaya? Hindi makakaya. Parang pagka walang buwelo, parang sakal yung ano. Dati noon yung 120, saglit lang sa highway. Saglit mo lang natatakbo yung 120. Saglit mo lang maiyan, angat agad siya sa 120. Ngayon, hirap na hirap ako 100 eh. 80, 90 lang. Saan yung diretsuhan? Wala naman traffic ngayon. Buti wala. Holiday pa lang ngayon? Oo. Saan ba yung packet dito, sir?
Dapat doon tayo sa may pataas. Parang Sabi ko nga kay customer, maghanap kami ng mga akyatin para nga matesting namin itong sasakyan. At ito nga mga boss, pataas na itong daraanan namin. At sa ganyan ba hirap? Ganyang akyatin? pagka lalo siya walang buwelo. Yan. Alisan mo ng buwelo para sa ano? Ganun kasi yung ugali ko mga boss. Kung ano yung reklamo mo, dun kita dadalhin para magkaalamanan kung okay o hindi. Yan, mataas. Maganda kasi mga boss para sa akin na maghiwalay tayo na maayos itong sasakyan mo. Yan, mataas. Dito mga boss, medyo mataas ito. Masusubok namin itong sasakyan ni customer kung okay niya ba talaga. At ito nga mga boss, ramdam ko naman na malakas na sa akyatin itong sasakyan ni customer. Ano? Okay na. Okay na? Hanap pa ulit ako ng pataas mga boss. Yan, pataas pa yan. Pataas pala to? Yan. Huwag mo biluhan sir, huwag mong biluhan. Iyan mo lang, tigil ka ng konti para malaman natin. Ayan. Sige. Sabi kasi ni customer sa akin, pag wala daw buwelo itong sasakyan niya, pag umaakyat, hirap na hirap daw. Kaya dun ko siya pinasubok. Kaya eh. Sa patag naman tayo. Alam niyo mga boss, habang nag-road test kami, nagrereklamo sa akin si customer dahil nga sa inaantok na daw siya. Dahil nga sa kulang pa siya sa tulog. Kaya hindi ko naman siya masisi kung alanganin siya sa pagpapatakbo ng matulin kasi masanay siya sa mga probinsya. Alam niyo naman dito sa Metro Manila, bigla lang may kakat sa'yo, doon siya nag-aalangan. At ito mga boss, nakakita na kami ng pagkakataon para maka 100. Yan, gabi na agad. 60. Yan, cambio. 70. 80. Kanan ka. May humarang na kotse sa harapan namin. 80. Yan o. Papalo na. So, tumunin. 80. Mababa yan. Wala alanganin, may nagbinor dito sa harapan namin. Hindi kami makabuelo mga boss dahil nga sa bigla naman may titigil dito sa harapan namin ay ilang si customer. Kaya hindi kami nakaabot ng lagpas ng 100. Kaya ang ginawa ko, pinatestik ko yan sa probinsya dahil iuwi niya naman daw ito kinabukasan. Tagal to nasa harap eh. Pero kaya sir ano? Kaya? Oo, kaya na. Kaya ng ano? Mabilis siyang marangkado. Mabilis mararamdaman ko eh. Malaki ang Ginaan. yung takbo niya gumaan na siya. Narinig yung mga boss, ayon kay customer, okay naman daw itong sasakyan niya. Gumaan na daw yung hatak. Hindi kasi kami makabuelo mga boss eh. Pagdating ng 80 biglang may o-overtake sa amin tapos magmi-minor. Ganun pa man mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.